Magandang umaga sa inyong lahat mga boss. Natapos na pala yung taon natin. Ayun, Happy New Year pala sa ating lahat mga boss. Start na ulit tayo mga boss dito sa project natin sa Garden Villas, Tansa. Ngayong araw pala mga boss, i-continuous natin yung pag-a-apply ng scheme code. Ito na yung i-continuous natin. Isi-second coat natin mga boss. Ayan, kung nakikita natin mga boss is may pangkulay itim. Yan yung pinakang wall pa natin mga boss. Ito kasi yung area na to mga boss is first coating pa lang yung nagagawa natin dito. Kaya meron pa siyang itim-itim. Share ko na lang rin ulit sa mga hindi pa nakakasubaybay kung paano yung proseso ng ginagawa natin sa pag i-skim coat ng wall. Una pala mga boss, ito sample natin. Naka-wrap finish tayo mga boss. Ayan, ito yung toilet is wrap finish. Before is ganito to. Ang ginagawa pala natin mga boss kapag tayo nagpapalitada, ayan, nagpapalitada tayo ng area, ang ginagawa natin mga boss is semi-wrap finish. Yun yung hindi natin pinupuruhan ng semento, hindi natin pinapakinis. Ang ginagawa natin, kapag katapos natin bulihin yung pinakang wall natin, yung pinakang palitada natin, tapos hahagudan natin mga boss ng rodela na bakal para kuminis siya ng konti. Yun yung lagi natin ginagawa mga boss. Ang advantage kasi nun mga boss is yung skim coat natin, mas makapit talaga siya dun sa wall kaysa dun sa pinupuruhan natin. Bago natin pala mga boss i-apply tong skim coat, ayan, yung area is kiniklear natin, nililinisan natin, tinatanggal natin yung alikabok. Hanggat maaari is babasain natin to. I-sprayan natin ng tubig para talagang clear, wala siyang alikabok. Para yung skim coat na ipapahid natin mga boss is talagang dikit na dikit dun sa wall natin. Kapag meron kasi mga boss alikabok yan, hindi maganda yung dikit ng skim coat natin. Once na nag-apply na tayo ng pintura, matitiklap yung pintura natin mga boss. Kaya yun yung proseso ng ginagawa natin. Tapos ang unang pahid natin mga boss, ayun, kung makikita natin mga boss, ang unang pahid natin is pataas. Pataas yung unang apply natin. Yung second coat natin is pahalang naman siya mga boss. Ayun, ganun yung proseso ng ginagawa natin sa pag-skim coat. After nyan mga boss, second coat natin, lilihahin natin yan. Tapos after nating lilihahin, may nakita pa tayong mga spot na may butas pa. Ayun, applyan pa rin natin ang skim coat. I-clear natin mga boss to bago natin applyan ng primer mga boss. Ayun, ganun yung proseso ng ginagawa natin. Ayun, tapos dito pala mga boss sa attic area is magli-layout na tayo dito mga boss nung magiging partition natin para sa mga room. Ayun, itong attic area natin mga boss is magkakaroon tayo ng dalawang room dito sa may pinakang attic area. Ili-layout na natin ngayon yan mga boss. Kung kakayanin natin is lalagay na rin tayo dito mga boss ng division. 8 hours later. Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Ayan, update pala tayo mga boss. Natapos ng tropa project natin dito mga boss sa Garden Villas. Dito pala sa ground floor mga boss, dito sa baba, nakapag-start na rin tayo magpahid ng skim coat. Ito, patutuyoy na lang natin yan mga boss, tapos pwede na nating pag ang skim coat naman mga boss, once na pinahid mo ngayon, kinabukasan, pwede mo nang lihahin yan. Tuyo na yan mga boss kinabukasan. Ayan, inubos-ubos lang yung pinakanghalo natin ng skim coat. Itong area na to mga boss, na pahira na rin natin ng skim coat tong area na to. Baka by tomorrow mga boss is try natin makapag-install ng electrical dito mga boss para dun sa mga ilaw natin. Kasi nag-i-start na tayo dito pahid ng skim coat para maliwanag din dito sa baba. Dito pala mga boss sa second floor. Ayan, eto na second coat na rin natin dito, yung pinakang sa may hallway. Ang natitira na lang itong pinakang poste natin. Ayan, napahira na rin natin to mga boss. Nakompleto na rin natin to, na second coat na rin natin. At saka dito sa may
room natin dito. Ayan, nalagyan na rin natin ng Hardiplex. Okay na tayo dito mga boss. Tapos yung, ito nga pala mga boss, yung mga wiring natin, ito nga yung pinakang main natin. Ayan, na-connect na pala natin lahat yan. Mga connection natin dito sa may attic area, tsaka doon sa may mga kwarto, hallway. Ayan, nandito yung pinakang main niya mga boss, tsaka yung sa attic area, ito yung main. Bali na ayos na natin yan. Tapos dito pala mga boss sa attic area, nakapag-frame na rin pala tayo dito mga boss ng division natin sa bawat room. Ayun, sabi ko nga kanina mga boss, dalawa yung magiging room natin dito mga boss sa attic area. Ganito pala yung pagkaka-layout mga boss. Ito yung hagdan, tapos pinakang hallway dito. Meron ditong pinto para dito sa may pinakang room na to. Ayan yung pinakang room dito mga boss. Ayan. Hindi ako nagkakamali mga boss. Ito is 2.8 by 3.5 meters yung laki na itong pinakang room na to. Yung dito sa unahan. Ayan. Tapos may pinakang hallway tayo dito. Ayan. Ito naman mga boss yung pinakang pinto ng room na to mga boss. Ayan. Itong room na to. Ayun. Yung laki pala mga boss na itong room na to is 2.6 by 4.2 meters. 4.2 meters mga boss. Itong laki na to. Ito pahaba naman siya. Ayun, may natira tayo ditong pinakang space. Ayun, pwedeng pinakang lagyan ng cabinet to dito. Tapos ito na yung pinakang division ng hagdan mga boss. Ayan. Ganito yung pinakang itsura mga boss. Ito yung pinakang hallway palabas doon. Na-prime na natin to mga boss. Itong dalawang room dito mga boss. Ang kulang na lang natin dito mga boss is yung pinakang pahalang natin na brace mga boss ng metal stud. Ito mga boss is diretso pa lang to. Meron pa tayong ilalagay dyan yung pahalang na metal stud. Sa mga hindi mga boss nakakasubaybay, ayan, share na lang rin ulit natin mga boss dun sa mga wala pang idea kung paano mag-install ng pinakang drywall na ang gamit ay metal stud tsaka Hardiplex mga boss. Start tayo mga boss sa umpisa. Dun sa proseso ng pagda-drywall mga boss na ang gamit is metal stud tsaka Hardiplex. Ang una nating ginagawa mga boss, ito kasi mga boss is attic area. Hindi to semento mga boss, ang nilagay lang natin dito is yung Hardiplex na makapal. Ang ginagawa natin mga boss, ayan, kung makikita natin mga boss, itong pinakantatamaan ng yung pinakang frame natin sa baba. Ayan, katulad noon yung frame natin sa baba. Yung inaabangan natin yan mga boss dito sa ilalim. Inaabangan natin, kung makikita natin mga boss, ito yung tubular niya. Nakatapat dito mga boss sa atin yung pinakang frame natin sa baba. Ayan, ito yun mga boss. Ayan, kung makikita natin, itong ilalim na itong metal stud na to. Ayan, ano pala mga boss, ng metal track natin, yung ilalim na ito. Ayan, yung pinakita ko sa inyo na tubular dito is nakatapat yan dito mga boss. Hanggang dun sa dulo. Yun yung una nating ginagawa mga boss. Para matibay yung pinakang kapit ng frame natin mga boss, dapat itong tornilyo mga boss is may tatamaan dun sa ilalim. Kasi once na, ito lang mga boss, Hardiplex nga to, once na walang bakal yan na tatamaan sa ilalim, is mahina yung kapit niya mga boss. Kasi ito is, pwede siyang pwede siyang mabasag. Kasi nga ito is Hardiplex. Ayan, ito mga boss, ayan, ang ginamit natin dito mga boss is yung tech screw. Yung pinang-tutornilyo natin sa bubong mga boss, ayan, yung ginamit natin. Ayan, tech screw yung ginamit natin dito sa may pinakang frame natin sa ilalim. Ito yan mga boss. Ito, ayan. Yung ginagamit natin sa bubong, yung pambakal. Ayan. Makikita natin mga boss. Ayan. Bawat tech screw natin mga boss is may tinatamaan na bakal yan sa ilalim. Ayan yung pinakang base natin dito sa may pinakang Hardiplex natin. Dito naman mga boss sa wall, ayan. Kung makikita natin dito sa wall, ayan, ang ginagamit naman pala natin dito mga boss is blind rivet yung ginagamit naman natin sa mga wall mga boss. 1/8 by 3/4 mga boss yung medyo mahaba ng konti.
para talagang malalim din yung baon niya dito sa may pinakang wall natin. Ang ginagawa naman natin mga boss, ayan, alternate yung ginagawa natin. Magkabilang, magkatabi siya. Tapos yung pangalawa is sa gitna na lang. Tapos alternate ulit. Tapos isa na lang. Tapos yun, dalawa ulit. Ganun yung ginagawa natin sa wall. Hindi na tayo gumagamit mga boss ng pako. Ayan, minsan kasi naglo-loose yun. Ang gagamitin sana natin dito mga boss is yung pinakang nail gun natin. Ay kaso nga lang yung nail gun natin naubusan tayo ng pinakang bala. Yung dito naman sa may pinakang taas, yung nakalapat dito sa may pinakang hardiplex naman natin sa may pinakang kisame natin mga boss. Ganon din yung ginagawa natin mga boss dyan. Alternate din yung rivet. Doon sa mga nakakasubaybay nga, etong mga boss, kung natatandaan nyo, inabangan din natin to, itong nasa may kisame natin. Meron ding tinatamaan na metal paring naman dyan yan mga boss. Yung pinaka metal stud natin dun sa ilalim, inabangan natin ng metal paring dun sa mga nakakasubaybay. Yun yung pinakang purpose natin, para may tatamaan na metal paring. Para matibay talaga yung pinakang drywall natin. Lahat yan mga boss, may tinatamaan na metal paring. Tapos yan, yung papunta doon. Yun yung napaka-importante mga boss sa pag-drywall natin mga boss. Kailangan yung pinakang frame natin, yung magiging frame natin sa kisame, sa baba, kailangan mga boss is may kakapitan na matigas para matibay yung pinakang drywall natin. Tapos yung pinakang space pala natin dito mga boss, ayan. Kung makikita natin, yung pinakang space naman ng metal stud natin. Ayan, same nung lagi natin ginagawa mga boss, ayan. Mga boss, bali nasa 16 inches or 40.3 cm. Ayun, parang almost ganon. 16 cm para hindi kayo mahirapan mga boss. The same nung space ng mga metal paring natin doon mga boss. Para yung pinakang hardiplex natin is saktong-sakto dito sa mga dugtungan natin. Yun yung pinakang purpose nung mga bawat space natin. Ayan, napaka-importante din yan mga boss. Para sa once na nag-install na tayo ng pinakang hardiplex is hindi na tayo mahirapan dun sa mga dugtungan. Tapos yung magiging space naman natin mga boss ng pahalang natin, 2 feet naman mga boss yung pinaka magiging space natin yan. Ayan. Para yung hardiplex din natin is saktong-sakto din dun sa mga dugtungan din naman natin pataas kasi yung hardiplex nga natin is 8 feet yung pinakang taas nung pinakang hardiplex natin para kung aabutin is nandun pa rin tayo sa may pinakang metal stud dun sa mga dugtungan ng hardiplex natin, yung mga pahalang natin mga boss. Ayan mga boss, yun na pala yung pinakang update natin ngayon dito sa project natin sa Garden Villas, Tansa, Cavite mga boss. Ayan. Muli mga boss is maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss. Ayan. Sana huwag kayong magsawang suportahan yung munti nating channel mga boss. Hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, muli maraming salamat sa inyong lahat. Ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.